nyo, si Marcos ang pinakamatagal na umupo na presidente. From 1965 to 1986. 21 years. 14 years doon martial law. Maaring sa katagalan, kahit papaano, meron namang mabuting nagawa. Pero isa-isahin natin ang totoong datos. 1962, ang utang natin ay $360 million. 1986, napatalsik ang mga Marcoses, lumobo ang utang sa 28.3 billion. Billion, dollars. Yung kinakalta sa atin na tax ngayon ay pinambabayad lang sa utang na yan. Kahit pa mga anak ng anak nyo, magbabayad sa utang na yan. Libreng kuryente ba kamo? Hindi totoo yun. Yung sinasabing Bataan Nuclear Plant na nagkahalaga ng $2.3 billion ay hindi man lang nabuksan dahil mali ang pagplano at mapanganib sa kalusugan. Remember Chernobyl? Nalamak ang graft and corruption. Naitalaga si Marcos na nagnakaw na mahigit kumulang $10 billion. Diyan napunta ang tax namin. Nababayaran ninyo ng tax nyo. Noon na uso ang crony capitalism, ang pagbibigay ng malalaking proyekto sa mga kaibigan na walang bidding-bidding kaya tiba-tiba ang buong Dabarkads. Everybody happy, except the taxpayers. Sinabi nga ba ni Lola na mura ang mga bilihin noon? Ang totoo, yung inflation ng 1984 ay umabot ng 50%. At pahirapan pa ang mga bilihin. Sa maniwala man kayo o hindi, yan ang buong katotohanan. I-research nyo pa. Ayan ang Google, Kaya sa tanong, na golden era ba ang martial law? Ang sagot, hinding-hindi. Nasa sa inyo na kung gusto nyong magpaloko pa rin. Pero sana, mamulat na tayong lahat.